Tol, ang taong ito ang masasabi kong pinakamabagsik na bomb maker sa Mindanao o maging sa buong Pilipinas. Dahil sa dami ng napaslang ng kanyang pambobomba o ng likha ng kanyang mga bomba at likha ng kanyang mga tinuruan. Nagpalaganap siya ng kaalaman pagdating sa mga iba't ibang klase ng bomba sa mga militante o bandido gaya ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Abu Sayyaf. At mayroon din siyang koneksyon sa international na teroristang kilusan. Sa bagsik niya, mapagtatanto mo na talagang mabigat ang misyon ng SAF 44 o SAF Commandos noong early 2015. Kasabay ng target din noon na si Zulkifli Binhir alias Marwan na kapwa niya eksperto sa bomba na may iisang hangarin at ideolohiya. Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit muntika ng hindi maaproba ang otonomiya ng Bangsamoro sa kanilang rehiyon. Ayon sa pulisya at militar, matigas pa sa bakal at madulas pa sa palos ang teroristang ito na nagresulta pa sa pagkasawi ng ilang sundalo. Sa Sharif Agwak, Maguindanao, ang naging lugar ng kapanganakan ni Ahmad Ahmad Usman Batabol noong 1974 o mas kilala bilang Abdul Basit Usman. Ipinanganak siya sa isang pamilyang Moro-Muslim sa Katimugang Mindanao kung saan bahagi na ng araw-araw na buhay ang tradisyon ng Islam at ang tunggalian ng mga rebeldeng Moro at gobyerno. Bata pa lamang si Usman ay nasaksihan na niya ang hindi matapos-tapos na alitan sa kanilang rehiyon, isang realidad na unti-unting humubog sa kanyang kamalayan. Lumaki siyang taglay ang pananampalataya ng kanyang pamilya, subalit binalot din ng galit at paghihimagsik ang kanyang kalooban dahil sa karahasang nakapaligid sa kanya. Ang pagkakaroon ng kapatid na isang ustads o guro sa relihiyon sa hanay ng MILF o Moro Islamic Liberation Front ay posibleng nagbigay rin ng impluwensyang pang-ideolohiya sa kanya. Sa pagtungtong sa hustong gulang, nagkaroon ng kakayahang makipagsapalaran sa ibang bansa si Usman. Sa paghahangad ng mas magandang oportunidad, nagtrabaho siya bilang Overseas Filipino Worker o OFW sa bansang Pakistan. Subalit sa halip na payapang trabaho, tila mas malalim na misyon ang natagpuan niya roon. Sa lupain ng Pakistan, malapit sa mga pinagkukutaan ng mujahidin, nahasa ang kanyang isipan sa ideolohiya ng jihad. Ayon sa mga ulat, mismong inamin ni Usman na nagsanay siya sa paggawa ng bomba at taktika ng terorismo sa Pakistan. Sa panahong ito, maaari nagsimula ang kanyang radikalisasyon. Mula sa simpleng manggagawa ay unti-unti siyang nahatak ng ekstremistang kaisipan. Pagbalik ni Basit Usman sa Pilipinas mula Pakistan, dala niya ang kaalaman sa paggawa ng bomba at ang determinasyong gamitin ito para sa ipinaglalaban niyang adhikain. Taong 2002, bumalita ang kanyang pangalan matapos ang isang malagim na pangyayari, ang pambobomba sa Fitmart Mall sa General Santos City. Noong April 21, 2002, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa nasabing mall. Ikinasawi ng hindi bababa sa 15 katao at ikinasugat ng 55 iba pa. Si Abdul Basit Usman ang itinuturong utak at eksperto sa bombang ginamit sa pag-ataking yon. Nasa kote siya ng mga otoridad ng July 2002 sa hangganan ng mga probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao at kinasuhan bilang responsable sa naturang pagpapasabog. Ngunit waring mapaglaro ang tadhana o sadyang mailap at tuso si Usman. Habang nakakulong sa himpilan ng pulisya sa Sarangani, itinuring siyang minimum security dahil sa kanyang kunwaring mabuting asal. Hindi nakalak ang selda ni Usman at noong October 2002 ay nakatakas siya sa misteryosong paraan. Matapos makatakas, agad siyang sumilong sa piling ng mga armadong grupo. Sumama siya kay Tahir Alonto, isang dating commander ng MILF na napabalitang pinuno ng notorious na Pentagon Gang na sangkot sa kidnap for ransom. Nagpakita pa ng katusuhan si Usman nang mag-alok di umano na susuko na siya sa mga otoridad. Subalit nang pumasok sa teritoryo ni Alonto, si Senior Inspector Auselito Cabang at ang kasama niya pang 3 pulis para siya'y arestuhin, isa lang pala itong trap. Napatay si Cabang at nauwi sa madugong bitag ang mga pulis. Mula noon, si Basit Usman ay tuluyan ng sumanib sa kilusang underground bilang isang armadong rebelde at terorista at nagsimulang bumuo ng sariling alamat ng karahasan.
Hindi matali sa iisang pangkat si Basit Usman. Sa katunayan, kinilala siya na may ugnayan sa halos lahat ng pangunahing grupong militante sa Mindanao. Unang lumutang ang ulat na miyembro siya ng MILF, partikular sa 105th Base Command sa ilalim ng kilalang commander na si Ameril Umbra Cato. Si Umbra Cato ay kalaunay kumala sa MILF at nagtatag ng sariling grupo noong December 2010, ang tinatawag na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, at sinasabing sumama si Usman sa kanya. Pinatutunayan pa ito ng isang miyembro ng MILF na nakasama ni Usman noon. Nakilala niya si Usman bilang dating kasapi nila sa 105th at nang lumaon ay napabilang sa BIFF nang mabuo ito. Sa BIFF, nagsilbi si Usman bilang pinuno ng Special Operations Group na nakatuon sa mga gawaing pandigma at pagpapasabog. Bukod sa MILF at BIFF, malalim rin ang naging koneksyon ni Usman sa grupong Abu Sayyaf o ASG. May mga ulat na sa ilang pagkakataon ay kumilos siya bilang bahagi ng Abu Sayyaf o di kaya katuwang nila, lalo na sa mga operasyong pagpapasabog. Ayon pa nga sa isang opisyal, posibleng nag-umpisa si Usman sa MILF at kalaunan ay nag-defect o lumipat sa Abu Sayyaf sa hindi natukoy na panahon. Kasunod nito, hinihinalang konektado rin si Usman sa isang bagong sulpot na teroristang grupo sa panahon na ito, ang Khalifa Islamiyah Mindanao, na binubuo ng mga dating miyembro ng BIFF, Abu Sayyaf at Jemaah Islamiyah. Ang kanyang kaalaman sa paggawa ng bomba ay naging mahalagang yaman para sa sinumang grupong kinabibilangan niya. Pero hindi lamang dito sa Pilipinas ang iniuugnay na grupo kay Basit Usman. Nakipag-ugnayan din siya sa mga dayuhang terorista ng Jemaah Islamiyah, ang Southeast Asian Network na kaalyado ng Al-Qaeda. Tandaan natin na ang Al-Qaeda ay tinatag ng isa sa mga pinakamabagsik na international mujahideen at terorista na kilalang si Osama Bin Laden. Itinuring si Usman na malapit na kasabwat ni Dul Matin at Umar Patek, ang dalawang Indonesian na utak sa madugong Bali bombings noong 2002. Matapos tumakas ni Dul Matin mula Indonesia patungong Mindanao, sinasabing kasama nilang kumilos si Usman at tumanggap pa siya ng mga direktang utos mula sa kanila sa pagsasagawa ng sunod-sunod na pambobomba sa iba't ibang lungsod sa Mindanao. Dahil dito, masasabing naging tulay si Basit Usman sa pagitan ng lokal na kilusang radikal at ng international na terorismo sa rehiyon. Maging ang Taliban sa Afghanistan at Pakistan ay naiugnay sa kanyang karanasan. Isang tagapagsalita ng MILF ang nagsabing hindi imposibleng nakipaglaban si Usman sa panig ng Taliban dahil sa lawak ng kanyang koneksyon sa Al-Qaeda network. Matatandaang ang Waziristan at iba pang bahagi ng rehiyon sa hangganan ng Pakistan ay matagal nang tahanan ng mga militante mula sa buong mundo. Karamihan ay mga Arabo at mga taga-gitnang Asya. Hanggang ilang daang Pilipino at iba pang mga militante sa Timog Silangang Asya ang naglakbay patungong Afghanistan at Pakistan noong dekada 80 at 90 upang labanan ang mga Soviet at dumalo sa mga kampo na pinapatakbo ng Al-Qaeda. Ayon pa sa intelligence sources, may koneksyon din si Usman sa ISIS. Sila ang hinihinalang nasa likod ng video na nagpapakita ng pagsanib umano ng ilang Pilipino sa ISIS. Ang ganitong mga ugnayan ang nagpatatag sa reputasyon ni Usman bilang isang teroristang may malawak na network at bihasang operator sa mundo ng radikal na kilusan. Ngayon, si Basit Usman ang itinuturing na utak ng ilang malalaking insidente ng terorismo sa Pilipinas, partikular sa Mindanao, mula early 2000s hanggang sa kalagitnaan ng 2010. Una ngang tumampok ang kanyang pangalan sa Fifth Mart Mall bombing noong 2002 sa General Santos City na kumitil ng maraming buhay. Matapos siyang makatakas sa kulungan, patuloy na nadawit si Usman sa sunod-sunod na pagpapasabog sa mga pampublikong lugar. Kabilang sa mga pagsabog na iniuugnay kay Usman ay ang pambobomba noong October 10, 2006 na ikinamatay ng 8 katao at ikinasugat ng 28 iba pa habang nagdiriwang ng pista sa bayan ng makilala sa lalawigan ng North Cotabato. Kasunod nito sa parehong araw, isang bomba rin ang sumabog sa pampublikong pamilihan sa Tacurong City, Sultan Kudarat, na ikinasugat ng 4 na sibilyan, and guess what? Si Usman pa rin ang isa sa mga itinuturong responsable sa paghahanda ng bombang yon. Kasunod nito, January 5 at 7, taong 2007, dalawang magkasunod na pagsabog
ang yumanig sa Cotabato City na ikinamatay ng 2 katao at ikinasugat ng 3 pa. Muli, naiugnay ang pangalan ni Basit Usman sa mga pag-ataking yun. Matapos ang 1 taon, January 24, 2008, sa parehong syudad ng Cotabato, nagkaroon na naman ng pagsabog at si Usman na naman ang iniuugnay dito. Dahil sa sunod-sunod na krimeng kagagawa ng grupong kinabibilangan niya, inilagay si Usman sa wanted list at inakusahan sa maraming kaso ng pambobomba mula 2002 pataas. Bukod sa mga nabanggit na insidente, pinaniniwalaang si Basit Usman din ang nagmaneobra sa iba pang pagpapasabog na nagdulot ng takot sa Mindanao. Isa sa mga taktikang ginamit niya ay ang pagsasanay ng iba pang militante sa paggawa ng bomba. Siya ang nagsanay sa mga miyembro ng BIFF na nagsagawa ng mga pambobomba sa Central Mindanao. Sa katunayan, noong June 10, 2014, sa isang operasyon ng militar laban sa BIFF, nadiskubre ng militar ang umano'y kuta ni Usman sa barangay Libutan, Mama Sapano. Samut-saring gamit sa paggawa ng bomba at armas ang narecover. At nang makuha ng militar ang kanyang laptop, tumambad doon ang mga litrato at video ni Usman na nagtuturo sa mga bata, lalaki at babae kung paano bumaril at gumawa ng homemade bombs or IED preparation detonation. Ibig sabihin, hindi lamang siya mismo ang direktang nagsasagawa ng terorismo, kundi nagpalaganap din siya ng kaalaman upang magpatuloy ang karahasan kahit hindi siya personal na kumikilos. June 2014, nagbabala ang gobyerno na may balak si Usman na pasabugin ang Davao City. Paghihiganti dahil nasugatan daw ang kanyang asawa at anak sa military operation. Indikasyon na tuloy ang kanyang pag-asik ng lagim at hindi siya tumitigil sa mga maitim na plano. Bilang isang bomb expert at terorista, si Abdul Basit Usman ay kinatatakutan at kinamumuhian ng marami. Sa komunidad ng mga militante, siya ay niregaluhan ng respeto dahil sa kanyang kahusayan sa paggawa ng bomba at pagiging bihasa sa guerrilla tactics. Itinuturing siyang professor o tagapagsanay sa larangan ng paggawa ng mga bomba. Isang patunay nito ang mga nakuhang video kung saan siya mismo ang nagtuturo ng paglikha ng bomba sa mga militante. Dahil dito, ang kanyang mga kaalyado ay tumingin sa kanya hindi lamang bilang kaibigan kundi bilang isang haligi ng kaalaman na magagamit nila sa kanilang pakikibaka. Subalit para sa karamihan, si Usman ay ang muka ng karahasan at walang habas na terorismo. Ilang kawalang malay-malay na sibilyan na ang napaslang at napinsala dahil sa mga bombang kanyang pinasabog o pinlano. Mga taong namimili sa palengke o namamasyal sa mall ang naging biktima ng kanyang kalupitan at kapagsigan. Ang Estados Unidos mismo ay nagdeklara sa kanya bilang isang banta sa mga mamamayan, Pilipino man o Amerikano, dahil sa kanyang ugnayan sa mga grupong terorista. Naglaan ang US State Department ng pabuya na aabot sa $1 million para sa ikakahuli ni Basit Usman, bukod pa sa 6.3 million pesos na alok din ng pamahalaang Pilipino. Ang ganitong kalaking bounty ay karaniwang nakalaan lamang sa mga pinaka-wanted na kriminal. At sa kaso ni Usman, ito ay pagpapatunay na isa siya sa pinakamapanganib at pinakahinahanap na terorista sa bansa noong kanyang panahon. Bantog din si Basit Usman sa kanyang pagiging mailap at mabalasik, isang malaking isda na laging nakakalusot sa lambat. Ilang beses na siyang napabalitang napatay o nahuli, ngunit paulit-ulit siyang nakalulusot na parang anino. Noong 2010, napaulat na kasama siya sa mga nasawi sa isang US drone strike sa Pakistan na tumarget sa pinuno ng Tehrik-e Taliban. Nagbunyi pa noon ang militar dahil akalay nabawasan na ang isa sa kanilang mga kaaway. Subalit kalaunay na pag-alamang buhay pa si Usman. Maling ulat lamang pala ang kanyang pagkamatay. Muli na namang kumalat ang balitang napatay siya sa mga military shelling sa Maguindanao makalipas ang ilang taon, ngunit isa na namang maling pag-aakala ito. Sa bawat pagkakataong akala ng marami ay tapos na ang kasaysayan ni Usman, bigla na lang siyang lilitaw muli at magpapakita na handa pa rin siyang maghasik ng lagim. Dahil dito, naging alamat siya bilang the one that got away, ang teroristang laging nakakaligtas sa kamay ng batas. Kapansin-pansin din ang kabagsikan ni Usman pagdating sa pagtrato sa sino mang hahadlang sa kanyang layunin. Walang sinisino ang kanyang mga bomba, bata man o matanda, Muslim man o Kristiyano, sundalo man o sibilyan, ay maaaring mapinsala.
Ang pangalan niyang Basit Usman ay naging kasing kahulugan ng takot sa Mindanao at isa siya sa una mong iisipin sa posibilidad ng bagong pagsabog sa tuwing may matutuklasang improvised explosive device sa publiko. Ang pagkasangkot naman niya sa Oplan Exodus, Mama Sapano incident noong January 25, 2015 ay lalong nagpatanyag sa kanyang pangalan. Siya at ang kasamahang Malaysian na si Zulkifli Binhir alias Marwan ang naging target ng isang mapanganib na operasyon ng Special Action Force o SAF sa Mama Sapano, Maguindanao. Sa operasyong yon, napatay si Marwan, ngunit muling nakataka si Usman kasabay ng trahedyang hindi kailanman malilimutan ng mga Pilipino, ang pagkamatay ng 44 na SAF commandos at ilang rebelde at sibilyan. Matapos nito, ayon kay AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla Jr., itinatago si Usman ng grupong Justice Islamic Movement na pinangungunahan ni Commander Muhammad Ali Tambako. Ang grupong ito ay binubuo ng mga dating miyembro ng BIFF na tumiwalag sa BIFF matapos ang hindi pagkakaunawaan. Binibigyan nila ng proteksyon si Usman at ang kanyang mga tauhan. Kaya naman naglunsad ng all-out offensive ang AFP mula February 25 hanggang March 30, 2015 sa Maguindanao, kasabay na rin ng pagbuwag sa BIFF. 3 umanong kaanak ni Usman ang napatay ng militar laban sa mga miyembro ng BIFF sa Maguindanao sa bayan ng Sharif Agwak. Nasa mahigit 160 miyembro ng BIFF ang napatay sa kabuuan ng opensibang ito, habang 53 ang sugatan at 12 ang arestado. At 10 naman sa panig ng militar ang napatay, habang 31 ang sugatan. Pero hindi pa rin talaga nauhuli o natutumbok ang makunat at pangunahing target na si Basit Usman. Muntik na raw sanang makuha si Usman pero matinik daw talaga ito, kaya nakalusot na naman. Dahil sa labanan, 120,000 na katao ang napilitang magsiligas at syempre apektado ng malubha ang kanilang mga kabuhayan. Sa paningin ng gobyerno at mga mamamayan, isa siyang halimaw na kailangan ng mapuksa, kaya't buo ang loob ng mga otoridad na gawin ang lahat upang siya'y mahuli o man-neutralize. Patunay kung gaano kabigat na pasanin sa lipunan ang kanyang presensya. Hanggang isang araw, dumating din ang araw na tuluyan ng matatapos ang kabanata ng kanyang karahasan. May 3, 2015, si Usman ay napatay sa isang engkwentro sa bahagi ng Gindulungan, Maguindanao. Isang grupo ng MILF 118th Base Command sa ilalim ni Commander Barok ang nakasagupa niya sa isang lugar na itinalagang safe area ng MILF sa Barangay Muti. Ayon sa ulat, pumasok si Basit Usman at ang kanyang mga tauhan sa nasabing teritoryo nang hindi inaasahan ng mga rebeldeng MILF na naroon. Akala ni Usman ay makakaligtas sila sa teritoryo ng MILF, pero sinubukan siyang arestuhin ng buhay ng mga tauhan ng MILF at dadalhin sana sa kanilang Central Committee alinsunod sa kanilang naipangakong kooperasyon sa gobyerno. Subalit tumanggi si Usman at pinaputukan pa umano ang mga sundalo ng MILF. Napilitang gumanti ang pangkat ng MILF at sa ilang minutong palitan ng putok ay nasawi si Usman at 5 pa sa kanyang mga kasamahan mag-aalas 12 ng tanghali. Natuldukan na sa wakas ang mahabang paghahanap sa kanya. Sa unang mga ulat pagkatapos ng engkwentro, may lumutang na espekulasyon na pinatay si Usman ng isa sa kanyang mga sariling tauhan dahil sa tukso ng malaking pabuya sa ulo nito. Ang $1 million na gantimpalang alok ng US at ilang milyong piso mula sa pamahalaang Pilipino ay maaaring naging dahilan umano ng pagkakaanulo ng tauhan ni Usman. Gayunpaman, matapos ang beripikasyon ng otoridad at mga saksi, opisyal na kinumpirma ng AFP na MILF ang nakapatay kay Basit Usman sa lehitimong bakbakan. Mismong miyembro ng MILF 106th Brigade ang kumuha ng mga ebidensya, balat, dugo at fingerprints mula sa bangkay na ibinigay sa PNP Camp Crame para sa DNA test upang matiyak na ang napatay ay talagang si Usman. Nagpositibo ang resulta, tugma ang DNA sa kanyang ina at kamag-anak. Ang pagkakapas lang kay Abdul Basit Usman ay may malaking implikasyon sa kilusang terorismo at sa prosesong pangkapayapaan sa Pilipinas. Sa kanyang pagkapaslang, nawala ang isa sa pinakamatinik na bomb maker at leader ng terorista sa bansa.
isang dagok sa operational capacity ng mga grupo tulad ng BIFF at Abu Sayyaf. Ang pagkawala ni Usman ay nag-iwan ng puwang na mahirap agad mapunan pagdating sa kadalubhasaan sa eksplosibo at koneksyon sa International Jihadist Network. Sa panig ng gobyerno, itinuturing itong isang malaking tagumpay. Nabunutan ng tinik ang puwersa ng seguridad dahil sa isang malaking isda na naman ang nabawasan sa mundo ng terorismo. Nagbunyi rin ang mga komunidad na minsang niligalig ng pangalan ni Basit Usman, nakamit man lamang ang hustisya para sa mga biktima ng kanyang karahasan. Higit pa rito, ang pagkamatay ni Usman ay nagkaroon ng positibong epekto sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Matatandaang dahil sa Mama Sapano incident, nayanig ang tiwala ng publiko sa MILF at nahinto ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL, ang batas na magbibigay daan sa mas malawak na otonomiya ng mga Moro. Ngunit nang mapatunayang tumulong ang MILF sa pagsawata kay Usman, pinuri ito ng maraming opisyal at mambabatas bilang patunay ng sinseridad ng MILF sa kapayapaan. Ayon kay Communications Secretary Herminio Coloma Jr., ang pag-aksyon ng MILF laban kay Usman ay konkreto at nakatulong para maibalik ang kumpiyansa sa peace process. Sa madaling salita, ang pagbagsak ni Basit Usman ay nagbigay hininga sa isang naghihingalong prosesong pangkapayapaan at muling umusad ang pagtalakay sa kapayapaan sa Mindanao. Sa inyong opinyon tol, kung hindi napatay si Usman, sa tingin mo ba tuluyan ang bumagsak ang usapang Bangsamoro? Nagbago ba ang pananaw mo sa MILF matapos nilang mapatay si Usman? Sa tingin mo, gaano kalaki ang papel ng foreign terrorist networks gaya ng Jemaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS sa radikalisasyon ng mga Pilipino? Sa lahat ng nabanggit sa kwento ni Usman, alin ang pinaka nakakatakot para sa iyo? Ang mga bomba niya o ang mga tinuruan niya? At kung ang extremism ay ipinapasa sa susunod na henerasyon, sino ang tunay na salarin? Ang terorista o ang lipunang hinayaan siyang mabuo? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.